Hi everyone! May bagong lesson na naman tayo. That is grade 5 Math, Quarter 1, Module 5, Lesson 1. Visualizing multiplication of fractions using models. Paano ba tayo mag-visualize ng multiplication of fractions gamit ang mga models? Meron tayong example dito. Mother bought 4/5 kilogram of meat. She used 2/3 of it in cooking pinakbet. How much meat did mother use? Okay, so meron tayong problem dito na si mother is bumili siya ng 4/5 kilogram na meat. Pagkatapos ang 2/3 nito is ginamit niya sa pinakbet. Gaano kadami yung meat na ginamit ni mother sa kanyang pinakbet? So, sa pag-solve nito, ang ating number sentence is 4/5 times 2/3. I-multiply natin siya. Ngayon, i-visualize natin itong ating fraction. I-visualize natin itong ating multiplication of fractions gamit ang mga model. So, ang model na gagamitin natin is itong rectangle. Okay, to visualize the product of the two fractions, you will draw block of squares or rectangles. So, pwede kang mag-draw ng squares or rectangles, depende sa iyo. So, sa atin dito is rectangle itong ginamit natin. And then, showing the shaded part of each fraction. Ngayon, una nating i-visualize si 4/5. So, mag-draw tayo ng rectangle para kay 4/5. Dapat ang rectangle na i-draw mo is magkapareho yung laki. Okay, so hayaan nyo na kung hindi perfect rectangle yung ating example ha. Basta i-imagine nyo na lang na magkapareho ang kanilang laki na dalawa. At dito naman sa kabila is ang 2/3. Okay, sa ating fraction, itong ating denominator, nagpapakita ito kung ilang parte ang ating rectangle. For example, itong si 4/5. So, ilang parte ba si 4/5? Dahil 5 ang ating denominator, ibig sabihin 5 parte ang ating rectangle. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman, itong ating numerator, nagpapakita ito kung ilan ang shaded part. At dahil 4 ang ating numerator, ibig sabihin 4 ang ating shaded part. So, i-shade natin ang ating 4 na part. Okay, so wag na natin i-shade, mauubos ang ating pentel pen. Okay, so 1, 2. So, i-assume natin na itong mga naka-X is ito yung shaded part natin. 3, 4. Okay, so 4 yung shaded part natin. So 1, 2, 3, 4. So meron na tayong 4/5. Na-visualize na natin ang ating 4/5. May 4 na shaded part kasi 4 yung numerator niya at may 5 parte ang isang rectangle. So dito naman tayo sa kabila. Sa 2/3 naman, ang numerator natin is 2, ibig sabihin 2 ang ating shaded part. At ang denominator is 3, ibig sabihin ang ating rectangle hatiin natin sa 3. Para magkapareho yung laki nila, so ang hati natin sa ating rectangle is pa-horizontal para magkapareho pa rin yung laki nila. At ang atin dito sa kabila is vertical. Okay, so 2 yung shaded part dito. So, i-shade natin siya sa red. Okay, so ito yung 1, 2. Okay, so i-assume natin na ito yung ating shaded part, 2. And then, 3 parte ng rectangle. Ngayon is i-visualize na natin ang product ni 4/5 at ni 2/3. So ngayon, dito natin siya gagawin sa baba. So i-visualize natin ang kanilang product. Ang gagawin natin is uunahin natin itong first fraction natin. Okay, so ang first fraction natin is 4/5. So kukopyahin lang natin itong ating first na rectangle. So merong 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ilang shaded part tayo? 4. So, i-shade natin ang 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Dito naman tayo sa ating 2/3. So, red yung gagamitin natin para makita natin kung saan sila nag-overlap. Kasi, para makita natin ang product ng dalawang fraction natin, kailangan nating i-overlap itong dalawang rectangle natin. So, ipagpalagay natin na ito na yung nag-overlap na rectangle natin. Okay, so dito naman is meron siyang 1, 2, 3. Meron siyang 3 part. So, 1, 2. Okay, so 1, 2, 3. Meron siyang 3. So, ngayon, i-shade na natin siya. Okay, so 2 ang merong shade. So, ibig sabihin, itong 1, 2. So, ito lahat is naka-red ito lahat. Okay? So, 1, and then 2.
Yan. Ngayon, titingnan natin kung saan sila nag-overlap yung mga shaded part natin. Okay, nakita natin na merong black na shade dito sa 4 na part. And then dito sa 2 is merong red na shaded part. So ngayon, i-count natin kung ilang part ang nag-overlap sa kanilang 2. So meron tayo ditong, okay, so meron tayo ditong 1, 2, 3, 4. Dito nag-overlap ba sila? Hindi, kasi si red lang ang nandito. Wala tayong black. Okay, so 4 lang dito. And then, 5, 6, 7, 8. Dito hindi rin nag-overlap kasi si red lang ang nandito. And then dito naman sa baba, hindi sila nag-overlap kasi si black lang ang nandito. Okay? So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, 8 ang ating nag-overlap na shaded part. Okay, so 8 ang ating numerator. And then ang ating denominator, ilang parte ba sila? I-count natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so ang denominator natin is 15. So ang sagot natin sa ating 4/5 times 2/3 is equal to 8/15. Okay, so ganyan lang kadali mag-visualize ng ating product ng fractions. Maggawa ka lang ng 2 rectangle na magkapareho yung sukat and then i-overlap mo sila at kapag nakuha mo yung dark na shaded part or kung saan nag-overlap yung mga shaded part natin, yun na yung sagot natin sa ating numerator. At kung ilang parts sila, yun ang ating denominator. Hindi tayo maggamit ng model kung usual lang na multiplication ang gagawin natin. Ang sagot niya is i-multiply mo lang ang numerator. 4 times 2 equals 8 and then 5 times 3 equals 15. So same lang yung sagot natin na 8/15. Pero syempre, kasi ang lesson natin is visualizing, so gagamitan natin siya ng model. Another example tayo, meron tayong 6, 7 times 1/2. So, ang gagawin natin is meron tayong 2 rectangle, of course, na hindi magkapareho yung size kasi hindi perfect yung rectangle natin. Pero dapat magkapareho yung size nila. Okay, so 6/7. Si 6 is ang ating numerator at si 7 is ang ating denominator. So, ngayon is ihati na natin siya ng ilang part? 7 kasi ang denominator is yun yung part niya. So, maghati tayo ng 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ilang part na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, meron tayong 7 part. Ngayon, ilan ang shaded part natin? Sa numerator tayo titingin. Si 6 ang numerator, so ibig sabihin 6 yung ating shaded part. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so ito na yung 6/7 natin. Ngayon naman is si 1/2. So si 1/2, ibig sabihin 2 part, isa ang shaded part. So hahatiin lang natin ang ating rectangle, tapos itong nasa taas is ito yung ating shaded part. Okay, so ito yung ating shaded part dito. Ayan, so ganyan na si 1/2. So ngayon is i-visualize na natin ang kanilang product. I-overlap na natin itong ating 2 rectangle. Okay, so ang uunahin natin is 7 vertical. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 6 na shaded part. Okay, 6 na shaded part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 na shaded part. And then, sa 1/2 naman, isang shaded part at 2 part. So, hahatiin natin siya sa 2. Okay, so hahatiin natin. And then, isang naka-shade dito sa taas. So, ito yung nasa taas natin. I-shade natin siya ng red. Ayan. So, ngayon, makikita na natin kung saan nag-overlap ang ating 2 rectangle. Kung saan ang may black at may red. So, i-count na natin siya. Okay, so dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 lang. Kasi dito sa baba is black lang siya, wala siyang red. Dito naman sa gilid, red lang, walang black. At dito walang naka-shade. So, ibig sabihin, ang ating numerator or kung saan sila nag-overlap, ilan ang kanilang overlap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang ating numerator is 6.
Ang ating denominator is i-count natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14. 6 over 14. So, ito na yung visualize na product natin. Kasi 6 over 7 times 1 half is equal to 6 over 15. Grade 5 Math, Quarter 1, Module 5, Lesson 2. Multiplying a fraction into a whole number and another fraction. Ang lesson na to is matututunan natin kung paano ba tayo mag-multiply ng fraction na merong whole number, pagkatapos meron pang isa pang fraction. So, paano natin yun gagawin? Meron tayong example dito. One Saturday morning, Janine's mother asked her to go to supermarket to buy some ingredients for making bibingka. Each bibingka needs 1/8 piece of cheese and 1/5 of butter. How many 1/8 piece of cheese and 1/5 of butter that Janine needs to buy for 4 bibingkas? So ngayon, sa problem natin, napansin nyo na meron tayong 1/8, meron tayong 1/5 at meron tayong 4. So meron tayong dalawang fraction at isang whole number. Paano natin siya i-multiply? Isulat muna natin siya in a number sentence. So ang pagsulat natin, 1/8 times 1/5 times 4 is equal to n. Ngayon, meron tayong rules dito. To find the product of fraction, ang gagawin natin, first, multiply the numerator. Saan ba yung numerator natin? Ito yung mga number na nasa taas. Okay, so ito si 1 at ito si 1. Ito yung tinatawag nating numerator. And then, second, multiply the denominator. Okay, so ang denominator natin is itong number na nasa baba, gaya ni 8 at ni 5. So, ang susunod natin gagawin is ito din yung i-multiply natin pagkatapos ni numerator. And then third, reduce to lowest term if possible. Okay, so gagawin na natin siya. So i-multiply muna natin itong 1/8 at 1/5. Okay, so 1/8 times 1/5. Ang unang gagawin natin is multiply the numerator. So 1 times 1 over, i-multiply ang denominator, 8 times 5. So, 1 times 1 equals 1. 8 times 5 equals 40. Okay, so meron na tayong 1 over 40. Ngayon, meron pa tayong whole number. So, paano tayo mag-multiply ng fraction sa whole number? Okay, meron tayong another set of rules dito sa baba. To multiply a fraction by a whole number, change the whole number to a fraction with a denominator 1. Then, proceed to multiplication. Okay. So, para daw ma-multiply natin ang ating whole number sa ating fraction, ang gagawin natin dito sa ating whole number, i-change natin siya into fraction, na lalagyan natin siya ng denominator na 1. So, si 4 is magiging, kasi whole number siya, si 4 magiging 4 over 1. Kasi i-change natin siya into fraction at ang fraction form niya is 4 over 1. So ngayon, pareho na sila fraction ni 1 over 40. Proceed na tayo sa multiplication. Balik ulit tayo sa rule natin na i-multiply natin ang numerator, pagkatapos i-multiply ang denominator, and then reduce to lowest term. So ngayon, i-multiply na natin siya. So 4 over 1 times 1 over 40. So, i-multiply natin yung numerator. 4 times 1 equals 4. And then 1 times 40 equals 40. So, ang last step natin is i-reduce natin siya into lowest term. Maghanap tayo ng number or greatest common factor nilang dalawa na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa. Ano kaya yung number na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa? 4. Kasi si 4 pwedeng ma-divide kay 4 at si 40 pwedeng ma-divide kay 4. So, i-divide natin siya sa 4. Okay, so 4 over 4 equals 1. 4 divided by 4 is equal to 1. 40 divided by 4 is equal to 10. So, ang sagot natin, kasi hindi na natin pwedeng ma-divide silang dalawa, ang sagot natin is 1 over 10. So, ito na yung sagot natin sa 1/8 times 1/5 times 4 natin na fraction.
Another example tayo, 3 times 1/4 times 2/3. So again, uunahin natin itong fraction natin. So, i-multiply natin ang numerator, 1/4 times 2/3. I-multiply natin ang numerator, 1 times 2 equals 2 over 4 times 3 equals 12. So, meron na tayong 2 over 12. Si 2 over 12, i-multiply naman natin sa fraction form ni 3. So, that is 3. Lalagyan natin ng denominator na 1 times 2 over 12. Okay. So, 3 times 2 equals 6 over 1 times 12 equals 12. And then, ang final answer natin is i-reduce natin into lowest term. So, ano ba yung number na pwedeng ma-divide pareho kay 6 at kay 12? Of course, 6. Kasi si 6 pwedeng ma-divide kay 6 at si 12 pwedeng ma-divide kay 6. So, i-divide natin siya ng 6. Divided by 6 equals, 6 divided by 6 equals 1 over 12 divided by 6 equals 2. So, ang sagot natin sa 3 times 1/4 times 2/3 equals 1/2. Ayan. So, napakadali lang, di ba? Another example tayo, 2/3 times 10 times 4/5. So, unahin natin again itong ating fraction. 2/3 multiplied by 4/5. Okay, i-multiply natin ang numerator. 2 times 4 equals 8 over ang denominator i-multiply natin. 3 times 5 equals 15. Dahil meron na tayong sagot, i-multiply na natin ang ating whole number. Ang ating whole number na 10, gagawin nating fraction form. At ang kanyang fraction form is lalagyan natin siya ng denominator na 1. So, 10 over 1 times 8 over 15. So, i-multiply natin ang ating numerator. 10 times 8 equals 80. Over, i-multiply naman natin ang ating denominator. 1 times 15 is equal to 15. So ngayon, si 80 over 15, ma-reduce ba natin siya into lowest term? Pwede. Pwede natin siyang ma-reduce into lowest term sa pamamagitan ng pag-divide natin sa kanila ng 5. Kasi si 15, 5 lang yung pwedeng ma-divide. So si 80 pwede ring ma-divide kay 5. So i-divide natin siya into 5. Okay. So, divided by 5 equals 80 divided by 5 is equal to, ano yung sagot? 16. So, 16 over 15 divided by 5 is equal to 3. So, ang sagot natin is 16 over 3. Ito na ba yung final answer natin? Ang 16 over 3 is hindi natin final answer kasi bakit hindi ito ang final answer? Kasi si 16 mas malaki sa denominator na 3. Hindi pwede na mas malaki yung numerator natin compare sa ating denominator. Dapat maliit yung numerator compare sa denominator. So ano ang gagawin natin kay 16 over 3? Ang gagawin natin sa kanya, dahil improper fraction siya, ang tawag natin dito kapag malaki ang numerator, tinatawag nating improper fraction. So ngayon, ang gagawin natin para maging i-convert natin siya into mixed fraction. Ano ulit yung mixed fraction? Ito yung fraction na may kasamang whole number, gaya ng 1 and 1/4. So ito yung tinatawag nating mixed fraction. So, si 16 over 3, gagawin nating mixed fraction. Paano yun siya gagawin? I-divide natin si 16 kay 3. So, 16, kita ba dito sa baba? Okay. 16 divided by 3. So, 16 divided by 3 is equal to 5. Bakit 5? 3, 6, 9, 12, 15. Okay. So, 5 ang sagot natin. And then, 5 times 3 equals 15. And then, subtract tayo. So, 6 minus 5 is equal to 1. So, ngayon, sa pagsulat natin, saan ang ating numerator? Ito si 5. Okay, sulat natin si 5 dito. Hindi numerator. Whole number, sorry. Si 5 is ito yung ating whole number. Okay, sulat natin si 5. And then, ang ating numerator is si 1. 1 over, ang denominator natin is si 3. Okay. So, si 16 over 3, ginawa nating mixed fraction, naging
5 and 1/3. So, ito na yung final answer natin. Sa 2/3 times 10 times 4/5 is equal to 5 and 1/3. Bakit 5 and 1/3? Okay, ipapakita ko sa inyo na si 16/3 ay equal lang sila ni 5 and 1/3. So, 16/3 is equal to 5 and 1/3. So, magkapareho lang silang dalawa. Bakit? Kasi si 5 and 1/3, kapag ginawa mo naman siyang improper fraction, magiging, so 3 times 5 equals 15. Plus 1 equals 16/3. So, si 5 and 1/3, kapag ginawa mong improper fraction, magiging 16/3 siya. Kapag ginawa mo naman siyang mixed fraction, magiging 5 and 1/3 siya. Pero, of course, ang sagot natin is laging naka-reduce into lowest term. Kaya si 5 and 1/3 yung sagot natin. O, di ba napakadali lang mag-multiply ng fraction, kahit na ilang fraction pa yan, kahit na ilang whole number, basta alam mo yung rule mo, makukuha mo yung sagot mo. That's all for today's video, guys. See you on our next lesson. Bye!